Uy, babe, nabalitaan ko yung nangyari pa rin sa compound na to. Lawi? Oo, Kailan? Totoo. Isang linggo lang. Tatlo nga yung namatay, estudyante pa. La, grabe naman. Bisa mo lahat. Wala tayo dito. Wala pala tayo, tara na. Pwede na ba tayo magsimula? Okay lang yan. Magandang hapon po. Yan. Magandang hapon din naman sa inyong dalawa. Maraming salamat at tinanggap niyo ang imbitasyon namin sa inyo ngayon. So, maaari niyo po bang sabihin kung ano ang nasaksihan niyo nung gabi niyon? Isaksihan ko po na tumakas yung suspect. Kaklase po namin siya. Saan niyo po siya nakita? Habang po papunta ako sa bahay nila, bigla ka na lang po siyang nakita na parang tuliro. Paano po itong tuliro? Ba, parang wala siya sa hatiluan. Yung mga mata niya kung saan siya nakatingin. Nakita po ba kayo ni Adeto nung gabi niyon? Oo, nakita niya ako. Tinawag ko pa siya, pero hindi siya lumilingon. Pagkatapos po nun, ano na pong sunod na nangyari? Umakyat ako kasi hindi ko alam yung pakiramdam ko. Parang may kakaibang nangyayari. Pagpasok ko ng bahay nila, nakita ko na nakakandusal si Arvin. Tsaka si Angelica sa gitna ng sofa nila. Wala nang buhay. Kayo naman po, kaano-ano niyo po ang killer na si Adeto? Classmate ko po siya. Ano naman po ang nakita niyo nung gabi niyon? Tumawag po sa akin si Elon habang umiiyak. Humihingi po siya sa akin ng tulong. Tapos po, Sakto naman po, sa kabilang street lang ako, kaya agad po akong tumakbo. Dali-dali po akong tumakbo sa bahay nila Angelica at Arvin. Tapos nakasalubong ko po si Chester. Tinawag ko pa po siya pero hindi niya ako pinansin. Hindi ko na po siya hinabol ng kanyang dahil sinalaga po si Emma. pagkatapos po nun, Agad akong umakyat sa bahay nila. Narinig akong sumisigaw ng tulong. Tapos nakita ko na lang si Emma na nakaluhod habang sinusubukan isingin ng mga classmate namin. Tapos po nun, bigla na pong tumating ng polis at tumawag sila ng ambulance. may nakikita po ba kayong motibo sa pagpatay ng killer na si Abeto sa inyong mga classmates? Ang pagkakaalam ko po, binubuli siya ng 3 yun. Tapos po, binubuli sila ng 3. Binubuli nila si Chester habang nagkaklase kami. O kaya nasa party kami. Kung ano-ano masasakit na salita yung sinasabi nila. And then siguro napuno na rin si Chester. Dahil yun, naisip nito po sila lang yung problema sa sarili ng mga kamay. Saka ang pagkakaalam ko po, depressed na tao yun si Chester. Kaya siguro napuno na talaga siya. Hindi naman mo siya nagsasabi sa amin ng mga problema. Na hindi po namin alam na depressed siya. Ikaw may karapatang manahimik o magpakulang tibo. Ano man ang iyong sabihin ay maaaring gumikinabang sa iyo. Andito po tayo ngayon kung saan naganap ang krimen at kasalukuyang hinuhuli ng mga pulis ang suspect. Sir, pwede niyo po ba sabihin sa akin kung ano ang motibo ng suspect sa pagpatay? Ang suspect daw ay depressed at binubuli ng kanyang mga kaklase kaya niya ito nakagawa itong napaka-brutal na krimen. At ngayon, binigyan tayo ng pagkakataon na interviewin ang suspect. Ngayon naman, sir, paano niyo po nagawa ito? Ano po ang motibo niyo para patayin ng inyong mga kaklase? Alam mo ba kung gaano naging mahirap ang buhay ko kapag isa tapos gagano nila ng mga klase doon mga Sir, pwede pa po ba namin kayo Sir! At yun na nga, natuldukan na ang matagal na nating inaantay. Nahuli na ang suspect sa pagpatay ng kanyang mga kaklase. Charlie May T. Andrade, Channel 69, reporting. So anong nangyari bago mangyari ang krimen? Nagpa-party po kasi sila Chester dahil bigay na ng card at kasama sila sa Victory Omar. At yun, hindi namin siguro inakala na gano'n na lang kanila yung galit sa amin. Nauna kasi sila Nika noon. Kami naman ay hahabol kasi may mga ginagawa kami that time. So parang blessings in disguise na hindi kayo nakapunta agad at na-late kayong pumunta? Siguro po, kasi for sure, kasama rin kami nun. Kung sabay-sabay kami pumunta. After nun, wala na kayong ibang balita sa kanila?
Wala na rin po dahil yung last chat sa GCI, hinahanap nila kami dahil nga late na kami nakapunta. Tapos yung pagdating namin, yun na yung nakita namin, yung kwento namin sa inyo. So, if magkakaroon kayo ng message sa kaibigan yung si Abeto, ano ang gusto niyong sabihin? Tumingin kayo sa camera para makita niya kayo. Sana makuha mo yung treatment na kailangan mo. Pasensya na kung nagkulang kami bilang kaibigan mo. Alam naman namin na hindi ka ganyan dati. Sana gumaling ka na. Basta lagi mo lang tatandaan na nandito lang kami. Kapag kailangan mo ng kausap, lagi nandito lang kami. Hindi ka namin pababayaan. Pag nakalabas ka na, pwede kang magkwento sa amin kung ano nang nangyari sa'yo. Kasi alam namin na hindi ka naman ganyan dati. Sana gumaling ka na para magkasama-sama na ulit tayo. So, ayun. Maraming salamat sa pagdalo at pagpunta sa interview na ito. Sana nga makuha ni Abeto ang treatment na kailangan niya. Thank you so much. No. Tama na kayo? Sige. Punta na ako. Tumaba na kayo? Sige. Punta na ako. Wala. Punta ako dito. Tagal mo naman. Bahay na yung pamir. Hindi pa, mamaya pa. Later. Nadala kayong yellow pad. Wala eh. Like, ano lang, sarili lang namin. Ngayon nga. Sabay niya naman. Medyo traffic kami. Iba yung mga kapatid ko pala. Dito ko. Kung malapad, mo na dala. Ako ba? Gawin na lang natin mamaya. Kumain na ba kayo? Hindi. Luto ka. Mahal mo tayo. Luto ka talaga. Luto ka. Grabe kayo. Bayan niyo to. Oo nga, nakakaguto. Tara na, halika kayo dito. Ikaw mabugas ah. Ano naman yun? Hindi. Bahay mo to eh. Bawal daw maghugas. Dadagain daw yung ano no. Mamalasin ang bahay. Tatagain. Dadagain kayo. Yung mga ratatouilles. Ulat sila China. Tagakain lang kami kung tagahugas. Hindi. Tara, labas tayo. Tara, sunod na lang kayo ah. Okay. Sunod na kami. Parang kulang sa atin. Ano ba sa atin yun? Kasi kasi papinig ko ang ano mo. Like, yung hotdog sunog. Medyo na-pause sa dish. Pero kaya naman. At least sa buto. Pay na lang natin. Hindi ganyan. Ha? Gusto ba yan? Okay lang. Okay lang. Nakakain lang eh. Parang mapagod yung kanain mo. Para masiyar ka. Huwag kang sensitive, Nubi. Walang sensitive dito.
tayo sensitive dito, B. Ikaw gagaganyan. Ikaw na arte-arte. Pag-far away. Grabe na yan. Okay lang. Parang may mga side ano kayo sa pagkain. Ay, wala. Wala yun. Okay lang. Parang may mga side comment yung dalawa dyan. Wala. Ay, sabay. Grabe. Kailangan lang kakain eh. Huwag na lang kakain. Kasi, ganon. Kailangan daw yung lumatog. Ano? Medyo na-overcook. Ay, overcook. Kita kayo? Sila RD. Ako, J ako. Tama ako. Huwag na. Ay, baka na lang. Wala akong pamasahe. Mabantay ka naman kaya dito. Kawawa yung mga aso. Walang pamasahe. Wala akong pamasahe. Yan ka na lang. Ano? Kayo? Oh, Hinatid ko na kayo. Ay, sorry. sarap na yung food na medyo Welcome. like ito kakain. Like, it's Medyo ano? sardinas na medyo maalat-alat. Uy! Grabe. Thank you very much. Ang bigat pa ito na. Kayo ay nyo kasama? Diyan ka lang, wala ka pa masahi. Antayin mo na lang bahay ka. Short kami. Hindi kami long. Kawawa mga aso mo. Pakainin mo na sila, gutom na daw sila. Mukha naman bodyguard eh. Bodyguard. Baka ang guard ng bahay, di kaya okay lang. Wait lang. Huwag ka It's take magreklamo. time. Mahal to eh, kaya mabagal dapat. Mahal yung shoes. Uy, nahulog! Ingat kayo ah. Bye-bye. Bye. Gulo pa. Ito na, teka. Nauna na ako kasi malilate na ako si Siri. Nakabot sila. Oo, habol na sila. Sige, hintayin muna natin sila. Bago mag-inom. Sige. Sir, sumaya pa daw sila darating. Pwede pong makitulog? Sige, tulog ka muna dyan. Sige. Muna.
Sandali! Dali lang. Ito na. Oh, hindi ka. Ewan ko, sabi niya pupunta daw siya eh. Wala pa. Wala pa. Ano ba yan? Tatlo na silang late ah. Minsan na nga na siya pumunta, late pa siya. Wait na lang natin siya. Teka lang. Sige lang. RB, patulong nga dito. Saan? Yan o. Sige. Paligpit. Ano ba gagawin? Lipit lang? Oo. Sige. Oh, ano yan? At may dugo. Tulong! Ano yan? May dugo. Tulong! Princess! Princess! Halika dito! Tingnan mo yung dalawa, Princess! Princess! Hello? Anon? Oo, nakasalubong ko si Abeto. Ha? Ano? Hindi. Ano nangyari dito? Si RV! RV! Tumawag ng pulis. RV! Hello? Hello po? May sinaksak po dito. Dalawa po yung kaibigan namin.
na to, hindi na huminga to. Negative na to. Ikatawan pa dito! Ang tatlong suspect ay namatay sa pamamagitan ng suffocation at pagpatay ng suspect sa mga biktima niya. Ito ang report ni Charlie May T. Andrade, News 69. Base sa clip na nakuha namin sa CCTV ng bahay ng suspect, naunang pumasok ang biktima na nagngangalang Nica de la Cruz. At dito na nga nagkumpisa ang pagpatay ng suspect sa kanyang unang biktima na sa pamamagitan ng pagsapikit nito sa muka nang gamit ang unan habang natutulog. Pagkatapos naman ito ay sumunod pa ang dalawang biktima na klase rin na sina RV Miranda at Angelica Olegue. Si RV ay nagtamo ng 5 saksak, habang si Olegue naman ay nanlaban pa habang pinagsasaksak, ngunit nagtamo pa rin siya ng 5 saksak sa katawan. Anong masasabi mo sa mga kaibigan at pamilya ng mga biktima mo? Pasensya na po. Ngayon lang pumasok lahat sa isip ko lahat ng ginawa ko. Hindi ko sinasadya ang nangyari at handa akong harapin lahat ng parusang para sa akin. Pinagsisisihan ko lahat ng ginawa ko para bang nandilim ang isip ko ng mga gabing yun. At yun, hindi ko alam kung bakit ko nagawa yun. Muli, humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng nagawa ko. Alam kong hindi niyo ako mapapatawad at ayos lang sa akin yun. Haharapin ko lahat kung ano man ang ginawa ko. There's still blood in your hair. Got the bruise of the year. But there's something about a long straight I'm all about shade tonight. I hate your tattoos. You have weak wrists, but I'll keep you. 'Cause there's something about a long shade I'm all about a shade tonight. Well, it's too bad. It's too bad. It's too bad. You're married to me.
kaya si Chester, no? Oo nga, mag-iisang taon na rin. Okay na sila, pati yung pamilya ni Arvin, tsaka ni Olivia. Tagal na. I got something to tell you, but don't know how I'ma say it. I guess that I could only say one thing. Girl, I've been bad again. Girl, I've been bad again. 'Cause with this money comes problems, and with these problems come solutions. And I use them when I'm faded, I forget.